kasalanan, tapos yung tupa, walang kasalanan, pumunta yung righteousness niya. So, pumunta naman yung kasalanan. Tupa. Kada roon. So, ganun, di ba? So, ako naman, syempre, so, ang gagawin na ni Kwan, syempre, kakatayin na. Kakatayin na. Ayan. Tapos yung... Kaya panikilig din. Namatay na yung panso pa. So, ang gagawin yung pare, ipupunta yung blood. So, ulit sila, iikupan niya. Para, umisip niya, para mapatawad yung kasalanan ko, para ma-bless ako. So, ako naman, syempre, yes, I am free. I am free. So, ganun po ang thank you po. So, ganun po ang picture dito ni Jesus Christ na 2,000 years ago, namatay siya kung napanood niyo yung The Passion of Christ. Talagang sabi sa Hosea 53:5-6, na kung titignan mo si Jesus, ay ayaw mo siyang tignan kasi talagang pinapangit siya ng kasalanan. No beauty in His face, in His image, because He was bruised for our iniquities, He was stripes for our healing. Lahat po ay kinuha niya. Amen? So ito ang question. So, paano ba naging si Jesus Christ ay naging sin siya, na wala siya kasalanan? Paano naman tayong mga Kristiyano na makasalanan, but we become the righteousness of God? We become righteous, mga brothers and sisters in Christ, because of the finished work of Jesus Christ. Na tamang-tama po kasi yung nagpagtanit kanina kay Deacon, yung sinabi niya sa akin na ito ang tutulong ni James, yung how to grow. So, eksakto po, kasi ito po yung grace na to ay will give us the ability na para po ma-build up yung faith natin. Amen? Kasi yung grace nga ay ito po ay free sa free gift, undeserved, and unfavored. So, makukuha po natin ang grace ni God through our faith. So, yung faith po natin ang pinakahan po natin na receive yung grace ni Lord. Amen? Amen. So, grace is what flows out of our gracious God. Amen? Sinabi niya doon sa 1 Peter 5:10 na He is full of grace. Tapos sa Psalms 145:17, God is a gracious God. Na it is nature in excited, aggressive, in eager to bless us and do good, because yung ginawa nga ni Jesus Christ sa cross ng Calvary. Actually, nung namatay si Jesus Christ, nung pinako si Jesus Christ sa cross of Calvary, sabi niya doon na, my God, why have you forsaken me? Actually, talagang sinabi niya doon kasi talagang pinabayaan ni God the Father si Jesus Christ para tumalikod siya sa anak niya para tayo po ang haharapin. Amen? Kasi talagang wala nang solution na tayo mga tao ay may sauli-ulit yung relationship. Kasi ang kailangan kasi yung perfect lamb, perfect blood is no other than Jesus Christ. Amen? So, Jesus Christ made it all. He changed it all yung ginawa niya sa cross ng Calvary. Amen? Hallelujah. So, sabi dito, sabi dito, sa John 10:10, diba sabi doon na Jesus come not to take from us, but to give us life. Amen? Abundant life. Na yung kaaway, He came to kill and to destroy, but we thank God that Jesus come to give us life, abundant life. Amen? Romans 10:12, bilisan natin kasi sabi dito, nakibasa nga yung Romans 10:12, mga kapatid. Ay, hindi din pala sa sulit. Ito na. Sa Acts 20. Sa Acts 20, verse 27 to 32.
ipinahayag ko ang lahat ng lalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Iningatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa katawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko yung magsisipasok ang mababangis na asong gubad at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo hinihitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayo'y mailigaw sila. Verse 31, kaya mag-ingat kayo at alalahanin niyo, tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang tinutunan ko. At ngayon itinatagabilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makakapagpatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapagdulanan. Amen. Tapos sa 1 Peter chapter 5 verse 10. First Peter chapter 5 verse 10. And after you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. So even sina Paul at si Peter ay ini-exhort nila sa ating mga believers in Christ na yung grace of God, ito po yung mag-build up sa atin, i-build up yung pananampalataya natin kay Jesus Christ, establish niya kung sabi doon sa the rock, which is Jesus Christ. Amen, na we must, sabi doon na we must put our faith on the rock, which is Jesus Christ. Na ito po ay hindi masishake. Amen? Kasi sabi doon na let's focus on Jesus because He is the author and finisher of our faith. Amen? Do you believe in that? Amen. Hallelujah. So, if we will put our faith on Jesus Christ, kung ano ang mangyayari sa atin, kung darating man ang mga bago sa ating mga buhay, mga trials, it will never shake us because naka-founded po yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Amen? Because if we believe that our faith is based yung ginawa ni Jesus Christ sa cross ng Calvario, hindi tayo talagang masishake. Tayo yung Christian na unshakable Christian. Amen? Amen. Hallelujah. Tapos, hallelujah. Tapos, sabi dito, the grace, ito na. So, the grace of God is Jesus Himself. Do you believe that, my brothers and sisters in Christ? Amen. So, basahin po natin sa John chapter 1, verse 14 to 17. Chapter 1, verse 14 to 17. Ibasa po. Now the Word became flesh and took up residence among us. We saw His glory, the glory of the one and only, full of grace and truth, who came from the Father. John testified about Him and shouted out, "This one was the one about whom I said, He who comes after me is greater than I am, because He existed before me." For we have all received from His fullness one gracious gift after another. For the law was given through Moses, but grace and truth came about through Jesus Christ. Okay, so sabi dito na Jesus Christ is full, but sabi dito sa 17, for the law was given through Moses. Amen? So yung law, si God the Father binigay kay Moses yung law. But sabi dito, sa 17, but grace in truth came through Jesus Christ. So, ako sa ni Father, example lang, ito yung grace and truth. Siya si Jesus Christ na i-become flesh. Amen? Para po tapusin niya yung dapat na tayo ang gagawa pero siya ang gumawa. Amen? Kasi hindi naman talaga natin magagawa yung law. Amen?
Christ. Hallelujah. So, Jesus is not a topic or it's not a doctrine. It's not yung theological na something pan, but grace is a person. His name is Jesus. Amen? So, hallelujah. So, sabi dito sa kanulay, mga kapatid, Luke, marami tayong kanaman. Luke chapter 2 verse 40. Luke chapter 2, verse 40. And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Yun na si Jesus Christ. So, kinonfirm na talagang si Jesus Christ is the grace of God. Amen? So, nung hindi pa tayo unbeliever, nakakagawa tayo ng mga sin. Kagaya ng pag-iinom or something, pagnanakaw, ganun, mga talaga na pagpapatay, ganun. But, when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, yun na, binigay niya na tayo ng abilidad para hindi na tayo ikakabuhay yung sin. Kasi sabi nga doon na we died in sin. How come that we sin? Amen? Paano pa tayo magsisin na ibubuhay natin yung sin? We are under Jesus. We are under grace. Sabi doon. Kasi ang pan kasi sa Greek ng pan dito, came, become or come into being, which is Jesus Christ. So, so punta na tayo sa pan. What is not the grace? So, na tayo sa pan. What grace is not? Grace is not a license to sin, mga kapatid. Kasi, pakibasa sa Jude 4. Oo, Jude 4. Kasi ang mga ibang kapatiran kasi natin, parang tinuturo lang yung grace na nung na-receive na nila si Jesus Christ, parang okay na magkakasala. Oo, hindi din. Basta Jude 4 lang. Jude 4 lang. For certain men have secretly sleep in among you, men who long ago were marked out for the condemnation I am about to describe, ungodly men who have turned the grace of our God into a license for evil and who deny our only Master and Lord. Ito po ang hindi grace. Kasi yung mga iba, kasi mga kapatiran natin, hindi naman natin ginadjudge sila, pero ginagamit nila ang grace na para magiging okay lang sila na maggagawa ng sin. At sabi dito na if you are under grace, if you are under Jesus, hindi mo po ikakabuhay yung sin. Kasi ikaw po ay binago ni Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So, sabi even si Paul, sabi dito sa Romans, pakibasa ulit sa Romans 5:20. Romans chapter 5, verse 20 to 21. Ang magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Ngunit, kung dumami man ang kasalanan, lalo lamang sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paano naghahari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So sabi dito na clear po kapatid na kung yung law, moreover the law, sabi yung binasa kanina ni Mr. Rowie, na moreover the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace abounded much more. Amen? Tapos, so that as sin reigned in death, even so grace might reign through the righteousness
to eternal life through Jesus Christ. Na through Jesus Christ, talagang umaapaw po yung favor ni Lord sa atin. Hallelujah na. Sometimes kasi tayo mga Kristiyano, meron yung mga hindi natin na-expect na kasalanan. Nasabi doon na kung magpanman ang kasalanan, the grace of God will superabound. Na ituturo niya sa atin na, mali yan. Amen? Kasi yung Spirit of Grace kasi tinuturo tayo ng tama na ang grace ay not license to sin, but grace will give you the ability to see, to para sabihin mo sa sin na, oops, hindi ko kanyan kasi I'm not, that's not my nature. Amen? Hallelujah. So, hallelujah. Thank you, Lord. Sabi dito, this is how that sin loses its power. Sin has no longer have dominion to rule over you because you're not under the law but under grace. Amen? Sabi sa Romans 6:14, basahin ko para so, ito. What shall we see then? Yung sinasabi ko kanina sa Romans 6, Romans chapter 6, verse 1. What shall we see then? Sabi ni Paul. Shall we continue in sin that grace may abound? Sabi niya, certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that many of us who were baptized in the Christ Jesus, who were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? Therefore we were buried with Him through baptism into the death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Kaya maganda itong pangalan ng church natin kasi New Life. Amen? Na tayong mga dating makasalanan, when we receive Jesus Christ, yes, we have a new life in Christ. Amen? Tapos sabi dito sa magdadam tayo sa 12, verse 12. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, sabi ni Paul, that you should obey it in lust. So 13, and do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, in your members as instrument of righteousness to God. O sa 14, sabi dito mga kapatid, yung sinasabi ko kanina, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. So, hindi po mag-reign yung sin sa atin kasi we are not under the law. Hindi po tayo nasa lumang tipan, but we are in the new covenant, which is yung ginawa ni Jesus Christ. Amen? So, grace is not a license to sin, mga kapatid. Kasi mga iba kasi parang ginagamit nila ang grace na, hindi, okay lang kasi napa naman ako eh. Inisip ko naman si Jesus Christ, sabi doon na kung naniniwala ka, you are saved forevermore. But sabi dito na, if you are in Christ, ipapractice mo yung righteousness mo through Christ. Hindi yung ginawa mo. Kasi we become righteous through Christ, mga kapatid. Hindi po tayo naging righteous sa ating mga good works. Amen? Kasi kung sabihin natin na, yes, I will follow all the law. Parang sinasabi natin, I don't need you, Jesus. Parang sinasabi natin, parang, wala nang service si Jesus Christ. Kasi, kung ganun ang kung magagawa pala natin yung dapat na yung law, hindi na mamatay si Jesus Christ. Kasi kaya natin. But, we thank God na meron niyang binigay ang ating Ama na si Jesucristo, na siya po ang grace ni Lord Jesus Christ, which is built us, we give us the ability to see, to move to sin. Amen, mga kapatid? So I believe in my heart na kahit yung in-exhort ko ngayon, medyo maraming mga but I believe in my heart na may napulot ko yung mga kapatid, that sabi dito na ikuan lang natin na the grace of God is
it's not a topic, it's not a doctrine, but grace is a person. Amen? And sabi dito na grace is not a license to sin, or grace is not a license to na para po tayo ay magiging lazy, na hindi na tayo magpupan. But grace will give you the ability na ikaw ay mag-pray more, mag-sisipag more, work more. Magsisipag mo. Kasi last mga kapatid, sabi dito sa kwan, sabi ni Paul dito, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15 verse 10. Sabi dito, but by the grace, sabi ni Paul, but by the grace of God, I am what I am. In His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but by the grace which was with me. Amen? So, nung time kasi nila, yung mga kasama niyang mga apostles, nagkapan sila na may kunting conflict na marami akong na Christian or grabe mong pinrain na gumaling na. Tapos I fasting more, I work more. But sabi dito ni Paul na si Paul yung disciple na hindi kasali sa 12 disciples noon. Siya yung disciple na ang plano niya ay pupunta siya para gumawa ng the road of Damascus na papatayin yung mga Christian noon. But kung tignan natin ay Jesus meet him there. Na grabe ang dito ni Paul na talaga, he is the one of the parang leader ng mga saking ganun ba. Kasi talagang grabe, ikaw ba naman ang binigyan ng authority, siya binigyan ng mga matataas na officials para ipapatay yung mga Kristiyano. But tignan mo, di ba, yung si Jesus Christ ang mismo ang nagban sa kanya. Tignan mo yung buhay niya sa Bible, siya ang pinakamaraming sinulat siya sa New Testament. Na sabi niya dito na hindi po, it's not about me, it's not about my might, it's not about my knowledge, but it's all about the grace of God which I stand. Amen. So, I believe na mga kapatid na may napulot tayo doon kahit kunti man. But I believe in my heart na naka-take note kayo, ibabasahin niyo po sa inyong mga bahay na talaga po si Jesus po kasi ang point po kasi dito ay si Jesus talaga ang gumawa ng lahat para po tayo ay gumawa ng yung mga hindi na dapat na hindi natin kaya. Amen? Kasi nga Jesus Christ na wala tayong ginawa, but ginawa niya lahat. Ang ginawa lang natin ay naniwala tayo sa Kanya. Amen? Nung naniwala na tayo sa kay Jesus Christ, yun na ang nagbigay ng abilidad na natin na hindi na tayo gagawin yung dapat ginagawa natin. Example, yung friend ko kasi, nung nasa Pinas kami, may hawak-hawak siya ako, sigarilyo, tapos maka-reinforce ka siya. So hindi ko naman sinasabi na, bawal yan bro, bawal yan. Ang ginawa ko lang sa kanya, bro, God loves you, that he died for your sin, gano'n. Tapos, basta talagang sinabi ko sa kanya na Jesus loves you so much. And after that, hindi ko na parang nakita niya kasi yung buhay ko na talaga palang nabago ko. And by the grace of God, nagkasabay kami nag-graduate sa Bible School. So nag-Bible School din siya. Kasi rakista siya siyempre may degree din ako sa music. Long hair pa siya, kaya talagang yung banat niya, umitan. I think God, siya. Sinabi ko na, sige, mag-take ka ng exam and praise the Lord, nakapasa siya. And naniniwala ko kung dito siya sa Pado, makaka-fellowship natin siya. And yun po ang yung pagmamahal ni Lord sa atin na
Hindi po yung pagmamahal ng iba na parang may hangganan, but the love of God is eternally. Na Amen. hindi po itong grace na to ang nagbibigay sa atin na magkakasala, but ito yung grace ang nagbibigay sa atin na gagawin pa natin ang kanyang commandments. Amen? Kasi namatay na tayo sa kasalanan. We are dead to sin, but we are nung namatay si Jesus Christ, namatay tayo, tapos nung nag-rise siya, tayo mga church, nag-rise din tayo. Kaya sabi niya na it's our privilege, sabi doon nung tumasya siya sa langit, it's your privilege na I go to the Father, na magagawa niyo pa ang higit na ginawa ko. Kasi sabi doon na we are more than conqueror. Meaning, Jesus Christ is conqueror, but we are more than conqueror kasi yung ginawa na lahat ni Lord na victory, sa atin yun. So, ang ibig sabihin nun na ibibigay sa atin yung abilidad na magagawa pa natin yung talagang gustong ipagawa ni Lord na magiging mamuhay tayo ng righteously. Amen? Hindi tayo mamuhay ng kakasala tayo ng pan o balik-balikan natin yung mga kasalanan natin. But the grace of God will build us that we are just like a mansion. We are mansion, but God is building inside of us. Amen? Amen. He bought us with His own precious blood. My God is His own precious blood. That's what I want. I love to preach for tonight, even though it's very fun. But I believe that we are blessed. Amen. Ibigay ko po sa hindi ko Ano yan? Ay, English? Pag sumikapan pa natin more. I hope yung iba alam ko na doon na confusion about grace, sana hindi po kayo confused. Kasi talagang medyo malalim na pag-aaral itong grace. Pero kung talagang malalim na tayo sa pagbabasa ng Biblia, madali po natin maunawaan ito na sinasabi. Si Jesus nga, inaksak natin ng Panginoon, yung righteousness ng Panginoon na lipat na sa atin. Hindi sabihin, malinis na po tayo, bakit pa tayo nagkakasala? Yung Panginoon, kasi sabi niya kanina, wala na kapangyarihan na kasalanan sa iyo because we are in the process of sanctification. Nagkakasala pa rin tayo. Bisan, ano ng Holy Spirit, kung nagsasabi, huwag mo gawin, yung tayo nagkakasala. Desisyon na yun. Kaya ka nagawa ng kasalanan kasi na-desisyon mo ka rin. Pero hindi ibig sabihin nun na mawawari ka sa Panginoon. Kasi tinanggap mo ng Panginoon. Ang nangyayari nga lang sa'yo, nahihirapan mo na ang sarili mo. Yung consequence, didisiplinahin ka ng Panginoon, ulit-ulit, dahil makulit ka, matigas ang ulo mo, sasapitin mo. Kaya, ibig sabihin, dapat ang kapangyarihan ng kasalanan ay wala na kapangyarihan sa inyo. Wala na po. Meron na po kayong ability na mapagtagumpayan. Binigyan na kayo ng Panginoon. So, hindi siya parating nagpipili na gulo ko ito na naman, si ano ko. Ano na ang Holy Spirit. May kapangyarihan na ang Panginoon, ang Holy Spirit na tulungan kayo, bigyan pa rin ng strength. So, kailangan pa ba magkasala pang umuli upang yung biyaya ng Panginoon? Akala ko ng biyaya ng Panginoon ay po na magkakasala pa rin tayo, andun pa rin pagparatawag niya. Kaya nga naman po natin ang gusto. Kasi ang Panginoon, hanggang hinabusin natin, tayo din po ba kahihirapan. Sige lang, sige, anak naman kita pero tingnan mo yung mangyayari sa'yo. Consequences. Iyak ka na naman. Sumbuka na naman sa akin. Di ba? Ganun yun. Ganun. So, huwag po kayong maguluhan sa grace na yan sapagkat talagang ang biyaya ng Panginoon ay napakalawak po sa atin. Amen. Kung hindi napakalawak ng biyaya, wala na tayo dito. Lahat tayo, wala na pag-asa na. So, yan ang pag-asa na binibigay sa atin na Panginoon na asahan natin sa dulo ng Amen. Purihin po ang Diyos at nag-bless din po ako sa dalawang verse na niya. Yung verse po ni kailangan kasi ang verse na to eh.
Yung verse ni Brother George, pakiulit ko, na ang Diyos ay nakatingin sa atin, sa mga taong kapa, at hindi pinili ang panalangin. Di po ba? Kung nais natin maranasan ang kilos ng Panginoon sa buhay natin, maging tapat tayo sa Diyos. At ang pangalawa po ay yung kanyang status, Sister Lani. Mga kapatid, si Kristo po ang ulo ng ating iglesia, tayo mga bahagi ko na katawan nito. Ibig sabihin, ang isang bahagi pag may sakit, hindi ba kayo nasasaktan? Hindi ba kayo nadadamay? Nadadamay po tayo. Magmahalan po tayo, lalahin ng bawat isa, ito mga katulong siraan. Purihin po ang Diyos sa gabi nito at magdalawang grupo tayo. Kaya pa ba natin na dalawang grupo at tatalangin po natin ang bawat isa. Mag-group po tayo at sa grupo po ni Sister Rowie at sa grupo ko. Brother Raul na. Sa Brother Raul na. Brother Raul, number 1 ka, number 2 ako. Okay, magsimula.